Marami akong pinagdadaanan. Dapat may piano background na, tas eto na yung part na iiyak ako. Di naman sa maraming inaangasan, no? Hindi ko naman din sinasadya, pero kahit personal experiences ko yung gusto kong mailabas dyan, nagiging general siya na nakaka-relate yung mga tao. So yung doble cara, hindi naman siya unique na experience, no? Kasi ganun talaga ang mga doble cara. Plastikan talaga yan. Para sa akin, ilang bagay lang naman ang masarap sulatan. Tapos rock, fight music talaga siya eh. Para sa akin, isa sa mga dahilan ko, ba't gusto kong magsulat, I aspire to inspire na kung ano man yung ginuguhit kong mga storya, eh maka-alleviate nung pinagdadaanan mo, yung nararamdaman mo, makatulong sa'yo, makapaghanap ng kung ano mang takas sa whatever you're having. Greg, kamusta? Okay ka Okay naman? naman. Meron akong icebreaker para sa'yo. Ano yun? Dati kasi in-interview ko si Barbie Almalvis. Tapos yung tinanong ko sa kanya, syempre, iba ang pinaglakihan niya sa eksena. Pero tinanong ko sa kanya, ano bang ibig sabihin ng rakista? Para sa'yo, bilang isang musikero, ano ang rakista para sa'yo? Rakista. Rock music is supposed to defy. So kung rakista ka, individual na pinupush yung boundaries ng freedom, I think. Okay. Si Barbie, naalala ko sinabi niya na parang, hindi, kasi bilang naging aesthetic na minsan ang rakista, na dapat ito yung ginagawa mo. Pero yung sinabi niya na what I found interesting was, dapat nagagawa mo yung gusto mong gawin. And parang aligned siya sa sinabi mo na freedom. Para sa'yo, ano ba ang freedom para sa isang rakista? Yung magagawa mo nga yung gusto mo, na wala kang inaapakang ibang tao. Ang freedom kasi, it comes with consequences din eh. So, along those lines, magawa mo yung trip mo sa buhay na maayos. Yun nga, sukdulan nung pagiging malaya. Okay. Alam natin, syempre, nu metal at rap metal ang pinanggalingan mo. So, bale, Korn, Deftones, Limp Bizkit, Slapshot Queso, syempre. Pero may naririnig akong mga ibang influensya sa mga tugtog mo. Kunyari sa Taking You High, may pagka-reggae beat sa background. Tapos sa bagong single mo, 505, may konting orchestra na kinakanta ng mga bata. So, bilang isang musikero at rakista, ano yung mga tugtog na nakaka-influensya sa'yo ngayon? Malaking influence sa akin ang paglabas ng grunge. Kagaya sino? Ang paborito kong banda ay Smashing Pumpkins. So, yung mga Pearl Jam, yung mga Soundgarden, malaking impluensya din sa akin ang Rage Against the Machine. Nakinig kasi ako kung ano-ano eh. Choir boy ako nung bata. So, Paano yun nangyari? yung airpat ko, bahista siya sa banda niya noon. So, I grew up na yung tugtog sa bahay, mula New Kids on the Block hanggang Led Zepp, hanggang Black Sabbath, hanggang heavier stuff pa, hanggang Spandau Ballet. So, ganun yung environment ko. So, yun. Halo-halo. May Cypress Hill, may lahat. Okay. Sabi mo naging choir boy ka. Nag-influensya ba yun sa'yo sa pagkakamusikero mo? Kagaya ng sa 505, may
orchestra sa likod, 'di ba? So, related ba yun? Malaking bagay kasi gusto ko yung bosesan, yung Mm. harmonies. Naging choir boy ako sa school, naging choir boy ako sa church. So, definitely malaking impluwensya yun. Yung, alam mo yun, boses, mataas, mababa, Mm. how they go along together. Mhm. Mm. Ano yung transition between sa I guess, from choir boy to nu metal vocalist? Ano yung bridge noon? Kasi nga musikero yung airpot ko nung narinig ko yung Smashing Pumpkins. Tapos may missionary dati sa church namin na galing Utah. Nagdala siya ng mixtape for me na puro punk. Mm. Bad Religion, Shelter, mga ganon, NoFX. Kaya ako naisip magbanda. Hindi ko naman din tinarget talaga na gusto ko nu metal. Kumbaga, I wanted to write songs. I wanted to tell stories in a tune. So, parang ganon. Okay. Siyempre yung Filipino upbringing, especially pag, religious ang background mo, minsan mahirap. And lagi tina-target ang music. So, para sa'yo, nahirapan ka ba doon in terms of yung self-expression mo sa music bilang galing ka sa church environment? Yeah, may... So, nagkahikaw ako kung saan-saan, no? Patawag ka. Ano yan? So, hanggang sa na-realize ko, sobrang tindi ng pressure mapunta sa langit, So, parang enjoyin ko muna yung pagiging tao ko at pagiging malaya ako. Try ko to. So, yan. Okay. Tapos, yung nagpapatawag sa akin, taas yung rank ko niya sa church. So, tumigil ako magsimba for a while now. Nagkita kami one time. Nung nakita ko siya, may kulay na rin yung buhok niya, may hikaw na rin siya. Tapos pushing 70 na to. Wow. Siya yung same missionary na nag-introduce sa'yo ng Iba. iba pa. Musikero din siya, pero hindi Okay. ko ata pwede banggitin yung pangalan niya. Okay. Isa siya sa mga composers ng isang sikat na kanta. Oh. Mamaya, kwento ko sa'yo. Oh, sige. Off cam. Ngayon kasi, kapag gumagawa ka ng banda, ang lakas ng mga management sense ng musicians ngayon. May awareness na sila ngayon kung ano ang kailangan from a viability perspective. Para sa'yo, ano yung mga naging dahilan sa eksena mo noon pataas kayo sa Hounds? I think the kids saw our passion, no? Na laging parang, pag may tugtog, parang buwis buhay. So, isa yun sa mga dahilan siguro kung bakit kami tumagos. Tapos, nung mga panahong lumabas kami, sa mainstream, hindi din naman ganun kadami pang banda. So, Sino yung mga nasa Nandyan eksena noon? nyo ngayon? yung mga nandyan noon, nung bago kami lumabas, E-Heads, Wolfgang, Razorback, Maya, yun yung mga yon, yung nandyan talaga sa eksena, yung mga nakaugat. So, may maraming tugtog na mas mabigat kaysa sa Wolfgang pero nasa underground. And parang, parang baka may pwesto tayo. So yan, tugtog lang ng tugtog hanggang sa tumagos. Okay. Yung underground, interesting para sa akin. Ako galing ako sa dance electronic music. So, yung pagkalaki ng underground, especially now, parang, di ba sinabi ko, may management sense ngayon ng mga musicians.
partly kasi sa social media, nakikita na natin lahat. Yung underground ngayon, parang para sa akin, medyo part of me, hindi ako naniniwala sa underground ngayon. Kasi yung underground dati na niromanticize natin, parang kitang-kita na ngayon. And sure, may mga grassroots pa na hindi talaga nakikita ng society na para sa kanila, for love, for passion, kahit walang sponsor, whatever. Underground talaga. Pero may mga certain artists na straddle that overground, underground kasi sa visibility nila and also because of the nature of culture ngayon. Para sa'yo, ano ang opinion mo tungkol sa underground? Especially 30 years ka na sa eksena. 30 years, no? Wow. Opinion ko tungkol sa underground. Third world country tayo. Oh. Hindi na kasing lakas ang mga labels tulad noon. So parang blurry nga yung linya ng pagiging mainstream at pagiging underground. Kasi yung visibility, yung accessibility, if you post anything online, then mas malaki yung chances mo talaga para makita. Parang yun yung pinakamalaking nagbago, no? Kasi nung panahon namin, pag sinabing underground, flyering, pay to play. May mga kaibigan din ako noon na nasa eksena mo, yung sa rave. Matatanda na rin sila ngayon. Yeah, they did it. House party, maliit na ganito, maliit na ganyan. Tulungan. Dati yung camera mo, camera talaga. Ngayon, lahat may camera. So yun, blurry talaga yung linya ng pagiging mainstream at pagiging underground. May yung mga heads dati pag nagkukwento kami tungkol sa rave scene, yung sinasabi nila yung pinag-iba ngayon ng eksena dati is sa rave in particular, illegal siya. Illegal kasi yung mga lugar na pinapartihan, dapat hindi yun nangyayari doon. As in, pupunta ang pulis and dapat hindi ito nangyayari. Masasabi mo ba na ganun din sa eksena mo na parang pag underground may sense na illegal na dapat hindi ito nangyayari dito? Hindi naman. Ang mga kaibigan ko sa underground, ginagawa nila yung trip nila, yung tinatawag na DIY. Pero karamihan kasi sa ngayon, DIY na naman eh. Oo. Alam mo yun? Illegal ba? Wala naman. Wala naman. Kasi dahil music siya, tugtugan siya, kahit papano nakakagawa ng ganito, ganyan, maliit man or malaki. Alam mo yun? Wala naman sigurong illegal. Sa rave, kilala mo si Salamangkero? So yeah, isa yun sa mga OGs eh. Yung chemistry day sa Malate. Okay naman din. Oo. Kaya parang minsan kasi hindi ako naniniwala sa underground kasi pati pag tumingin ka sa dati, parang may blurry line din eh na minsan nag-perform ka sa club, nag-perform ka sa bar, pero yung mga kasama mo underground. So, nag-ooperate tayo sa kung saan ang pwede. Pero parang may sense na may iba or parang hindi to nakikita ng maraming tao, na tayo-tayo lang. So, minsan nahihirapan ako sa term na tong underground. Pero social media talaga yung parang nag-blur ng line eh. Yeah. Kasi kahit gaano ka-secret nung gagawin mo, mapipicturean yan eh. Yeah. Diba? Yeah, so nakakatawa lang.
I think yung siguro sa eksena mo dati, lumaki ka sa NU107, Club Dread. Mhm. Made-describe mo ba kung gaano ka-importante yung mga espasyo yun para sa'yo? Of course, nung panahon namin, we only had Club Dread. Mhm. Buti may NU107. So, NU107, malaki na tulong sa amin. Kwento ko na rin yung pinakaunang malaking break ng banda. Nangyari yon nung huling gig ng NU107. Huling gig, I'm sorry. Parang, karoon silang gig, live, you can listen to it on the radio, live telecast nung buong araw sa Club Dread. And I happened to be there. Tapos, tinanong ako ni Camille, she used to work for NU, kung malapit ba nakatira yung mga kabanda ko kasi hindi pa dumadating yung ibang artists. May mga puwang sila. So yeah, dito lang, taga Krame, taga Blue Ridge. So punta sila. So, nung panahon yun, iba itsura namin. Maluwag. Alam mo yun, naka-jersey. Nung panahon yun, yung mga tao doon, black pants, tight pants, long hair, DMs. So, it took us a while. It took us 2 songs para makalapit ng konti sa stage. At ayaw talaga nila kami akyatin. Nung finally nakaakyat na kami, binubu kami, pinababa kami, tinatawag akong puga. Si Nino, naka-jersey siya ng Pippin, tinatawag siyang Pigpen. So pinapababa kami. But when we started playing, tas umupo sila. Tas when we started playing, tumayo sila hanggang sa nawasak yung lugar. So, ganun ka-importante ang Club Dread. Ganun din ka-importante ang NU sa career namin as a band, no? Sila yung nagbigay ng masasakyan namin moving forward. Parang yung dinescribe mo doon, parang rite of passage siya. Naramdaman mo ba yun nung umaangat pa kayo nun dati? Yeah, kasi may mga nagsasabi noon na masyado kaming maingay para sa mainstream. Pero masyado kaming mainstream para sa underground. Okay. Parang ganun. So alam mo yung feeling na to be between worlds, I'm sure. yeah. Oh. Kasi where I grew up in Mindanao. Where I grew up, wala namang ganyan-ganyan. I told you a while ago na yung variety ng music na pinapakinggan ko, halo-halo. Tapos pagdating ko dito at nagbanda, biglang ang daming can't do this, can't do that, you gotta be this, So, alam mo yun. Yeah, pero parang rites of passage nga siya. Parang ganun. Iba eksena nun. Brutal. 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 Kasi sa mga gatekeepers or May yung gatekeepers. audiences, ano yung brutal tungkol sa eksena nun? Imagine you announce a gig without social media and, paano yun? Pay to play, benta kang tickets. Ang patakaran noon, pag naubos mo yung 15 tickets, you get to pick your slot. Mayaman yung mga kabanda ko. Hindi, si Nino mayaman, so inuubos niya yung ticket, we get to pick the spot. So, mahirap kasi isang prod, may 40 na band sa isang gabi. So, yung mga hindi nakabenta ng tickets, hindi makakatugtog. Pero, ganun yung ecosystem noon. Kasi Club Dread lang meron. Nagkaroon ng Myrix, pero yung Myrix, after a few years lang kami tumugtog doon eh. Nagkaroon ng Yosh, pero Yosh Cafe, pero saglit lang din yun. So we had Dread. And you promote your stuff, your shit, without SOCMED, without, how do you do that? Flyer ka, kwento ka. So yun. So kaya malaking bagay sa amin yung nakatugtog kami nung live telecast ng NU107.
Kasi from just playing sa isang lugar, na-broadcast kami bigla ng nobody knew kung saan kami galing. So, malaking bagay talaga yun. Sa kanta mo, parang marami kang inaangasan. So, sa Doble Cara, may tema ng plastikan. Tapos sa Your Puppet at Clown, may manipulation na nangyayari. Alam naman natin na may pagkakakontra talaga sa rock music kasi I feel like nilalaban natin yung freedom natin. So, kokontra talaga tayo. Pero, I guess ano pa yung mga pinagdaanan mo para ma-feel mo na kailangan mo ikwento ng ganito yung mga kanta mo? Marami akong pinagdadaanan. Dapat may piano background na, tas eto na yung part na iiyak ako. Violin. Na, Ay, di naman sa maraming inaangasan, no? Di ko naman din sinasadya, pero every time I write something, parang nagiging general siya na kahit personal experiences ko yung gusto kong mailabas dyan, nagiging general siya na nakaka-relate yung mga tao. So, yung Doble Cara, hindi naman siya unique na experience, no? Kasi ganun talaga ang mga Doble Cara. Alam mo yun? Plastikan talaga yun. Tsaka para sa akin, iilang bagay lang naman ang masarap sulatan. Alam mo yun? Tapos rock, fight music talaga siya eh. Para sa akin, isa sa mga dahilan ko, ba't gusto ko magsulat, I aspire to inspire. So, na kung ano man yung ginuguhit kong mga storya, maka-alleviate nung pinagdadaanan mo, yung nararamdaman mo, makatulong sa'yo, makapaghanap ng kung anumang takas sa whatever you're having. So, ganon. Di ko siya sinasadya. Yun lang talaga yung lumalabas. Parang ganon. But yeah, maangas nga daw. sa nung 90s, 'di ba, may quote-unquote beef with rock and hip-hop. Eh, Mhm. syempre sa Hounds. Yun yung teritoryo niyo eh. Rock and hip-hop. Naging new metal. Tapos, ayun, na-feel mo ba nung pataas kayo, naapektuhan kayo sa pagtingin nyo sa eksena ng rock music at saka yung eksena ng hip-hop? Apektuhan in what sense? Kasi sa beef na to, yung pagka-rivalry ng rock and hip-hop, ano yung mga baka na sinasabi ng mga tao sa eksena ng rock at hip-hop tungkol sa inyo na biniblend nyo yung dalawang genre? For the longest time, never ako nagkaroon ng pakialam sa sinasabi ng iba. If they don't put food on my plate, then I got no time for that. So, fan ako ng lyricismo. Magandang bagay na napagsama yung dalawang genres. No? Galit na galit ka, tapos nabibitin ka sa beat lang. Magandang bagay na pwedeng bigatan. Di ba? Parang ganun. Marami akong kaibigan sa eksena ng hip-hop. Marami akong kaibigan sa eksena ng metal at hardcore at kung ano pa yan. Nung panahon din namin when we came out, wala din naman nagsasabing bawal yan paghaluin eh. Siyempre. Di ba? Wala din naman. So, wala. Pero may taste yung mga ibang tao eh na, alam mo naman, sa eksena ng music, subjective. So, marami masasabi. So, may magsasabi na, ay, pangit naman yan o parang di naman yan bagay. So, Gawa kang sayo. oo nga. Hindi. Di Totoo ba? naman. Pero gusto ko lang, I guess, mapicturean yung kung ano yung pakiramdam noon sa eksena noong
yung dalawang genres na 'to nakikisabay. Hmm, kasi parang fruitful beginnings yun, eh, especially sa genre niyo na sa Hounds na parang nung time na yun, feel ko, opinion ko 'to, na parang bago talaga siya for that time. Kasi coming out of the 80s na pataas ang hip-hop at yung rock pataas din ang sarili nilang galaw. Tapos bigla magkasama-sama sila. Kasi yung beef na yan hindi lang sa Pilipinas. Actually, notoriously sa US siya, 'di ba? So, gusto ko lang malaman yung context dito kung ano yung mga discourse na nangyari noon o Well, ang mga kwento nila 'pag punta kang Mega Mall tapos napadaan ka dun sa tambayan ng hip-hop ta's rakista ka, mag-aaway talaga. mm, Parang gano'n. That's si Ares nagkukuwento nito, eh. Pero nung unang sumampa sa'min si Ares, si Glock 9, hindi tinanggap ng maayos nung mga rakista noon. Pero gumanito lang ako ta's okey na ulit. Hindi, loko lang. Nagawan lang ng paraan. Oo. Kumbaga, umabot lang sa point na na-gets din nila. Para sa'kin, nu metal isa yun sa pinakamalayang genre, no? Na wala siya talagang malinaw na linya. Kasi halimbawa, ang Limp Bizkit, nu metal. Ang Slipknot na ang bigat-bigat, nu metal pa rin. Ang Mudvayne na mabigat. So, isa siya sa mga broad na malaya na genres for me. Kilala ang Hounds bilang bahagi ng nu metal triumvirate noong 90s at early 2000s kasama niyo si Slapshot at Quezzo. Ano ang pakiramdam na sabay-sabay kayo umangat sa eksena ngayon? Noon. Siyempre masaya kasi sabay-sabay din naman kaming nagpursige. Na sabay-sabay kaming nag-pay to play, sabay-sabay kaming tumugtog sa isang maliit na bar na kami-kami lang din yung tao. So, yeah, it was triumph for all of us, no? Yeah, yun. Masaya yun, masayang journey. Pag na-remember mo yung memory niyo na magkasama-sama kayo, mostly ba in the studio or yung sa pagko-organize ng nights niyo? Like, ano yung itsura ng pagkasuporta niyo para sa banda niyo? Kung saan-saan naman eh. May inuman Ah, din, I'm sure. Yeah, mall rats kami. So trip na trip namin maggali. Ano yung favorite mall niyo? Galleria. Kasi noon sa Galleria pwede kang mag-yossi eh. Oo. Di ba imagine niyo pwede mag-yossi noon sa mall, bra? Inabot niyo ba yun? Hindi ko naabot yun. Diyos me, di ba? Pwede mag-yossi sa mall. Solid yun, ah. Oo. Habang Di ba? window shop ka. Oo, pwede kang mag-yossi noon. Well, kasama kami, practices, gano'n. Lakad, trip, tambay. Medyo dikit yung tatlong banda na yun. Actually, ang ganda nun na yung memories na natandaan mo ay nung nagtatambay lang kayo. Yes, that tunay na friendship. Yeah. Yun lang naman yun eh. Tambay. Tapos may tugtog. Make it work. Nakatulong din yung kahit magtutropa kami, yung healthy competition ba? Na, uy, ang lupit ng set nila. Dapat yung set natin. Yan nga, parang buwis-buhay palagi. So, Actually, may tanong ako dyan. Kasi may interview ka nung pumanaw na si Jamir Garcia ng Slapshot. Sinabi mo na nagko-compete kayo sa isa't isa with your hearts out. Pero yeah. totoo rin yung pagkakaibigan. So, ano yung, I guess, yung ibig sabihin mo nung na pagiging competitive? Sabi mo na, oh, dapat solid din yung set ko. Pero may iba-ibang versions ba yan na sa pagkaka-competitive nyo at yung tunay na friendship din? Kahit sa basketball, nagbabantayan kami ng masakit eh. Oo. Alam mo yun? Ganun kami ka-competitive. So, pero yun nga,
magkakaibigan kami. If meron silang bagong strategy, gawin nila yan. Strategy nila yan. Sa tatlong banda naman, yung Slapshot, yung makina. Kumbaga, nasusunod nila yung kalendaryo nila Kami mas banjing kami, pag nararamdaman na, yun na yun, susulat. Mas ganun. Pero yung Slapshot, iba yung work ethic nila, iba yung pagiging makina nila. Halimbawa, nagbabasketball kami, magkukwento ako kay Chi, tsaka Jamir, may kasama ko si TJ kasi kami yung mga naglalaro. May kanta kami bago, isa. Tapos sasabihin nila, tangina, patapos na nga yung album namin. Buisit, kausap Alam mo yun? Oo. Ganon. Pinag-uusapan. Pinupush talaga rin Oo, kayo. pinag-uusapan namin yung mga ganon bagay. Halimbawa, so, kompetisyon, blah, blah, whatever. Halimbawa, itong jacket na to, gawa to ng brand ko, yung Medicina Clothing. Naghanap kami ng magandang supplier. Sinabay kami ni Jamir para sa Macbeth, yung malaki niyang brand, nakapagpagawa kami. Kahit yun nga, kompetisyon, nagtutulungan pa rin kami. In that sense, behind the scenes. Yan. Hindi talaga, naisipan ko din yung mga kaibigan ko na parang hindi talaga nag-iiba yung pagkagalaw natin na bilang musikero na kasi ang music parang medyo imposible siyang trabaho na grabe ginagawa natin to. So, pag may nakahanap ka ng kahit anong suporta sa circle mo, parang nagigets mo na kailangan ko to gawin kasi imposible tong trabaho pero kailangan pa rin kita kasi magkaibigan tayo. Yeah, it's always about tolerance. Kumbaga, nagdesisyon na kaming i-tolerate namin ng isa't isa. Oo. Parang ganun. Oo. Yeah, okay naman. Sa May 2004, pumanaw yung isang founding member niyo, si Alan Kudan. Yeah. At nirelease niyo yung album niyo, Apoy, a year after his passing. Paano kayo na-apektuhan sa yung synergy ng banda? Paano na-apektuhan? At ano yung atake niyo nung ginawa niyo yung album na yun? Una, nag-decide kami na never namin siyang papalitan. So, kumbaga, yun, hindi siya non-negotiable. So, hindi siya pwedeng palitan. We will honor his place. So, paano natin masasalo yung tugtugan na kulang ng isang gitarista? So, kaya medyo naging mas mabigat ng konti yung mga sumunod na materials. Kasi yung effects board na tunog-tunog, hindi na namin siya ginagawa. Riffs na lang. Ganun. Okay. Pero yung synergy ng banda, pa ba siya? I mean, aside, kasi di ba yung ano ba yun? Sabi mo yung friendship nyo beyond music, sa tambayan, sa mall. So, paano naapektuhan yung synergy nyo? Siyempre, kulang ng isa. Kulang ng isang player. Parang ganun. Maglalaro na kayo, kulang ng isang player. It was tough. Magja-jam, kulang ng isa. Mahirap talaga mawala ng ganun kaibigan, katrabaho, kakampi. Mahirap talaga. So, pero tingin ko mas naging dikit. Kumbaga reminder yan na, hindi tayo panghabang buhay dito. Ganun. After ni-release ni Hounds yung last album nyo, yung Execution Style, nag-produce kayo ng mga one-off singles. Kasama si Glock 9, si Gabi Alipe ng Urban Dub. What would you say na
ano yung pinag-iba ng vocal style mo between now and your last album? Siguro hindi na masyadong matining kasi nagbibinata na. Alam mo yun? Paano ko ba i-word? Parang kasi nag-iba yung strategy niyo in terms of yung releases niyo. Nag-album kayo, tapos nawalan kayo ng miyembro, tapos gumawa kayo ng bagong album sa 2009, tapos one-off singles. So, baka I'm jumping the gun na, I don't know if surely naapekto yung strategy ng band, but also creatively sa pagkaka-perform nyo, may nag-iba ba sa vocal style mo? Especially, ikaw ang vocalist. Ayaw ko na ng maraming letra. Okay. Okay? So, less syllables. Ayaw ko lang ng marami akong minimemorize na. Oh. Kasi ilan na yung nasulat. So yun, conscious effort yung mas gusto ko 8 bars lang kaysa 16. Sometimes words get in the way. So alam mo yun. Swak na yung 8 bars para sa akin sa isang verse para makapagsulat ng kwento. Ayaw ko na ng masyadong flashy. Gusto ko sarapan lang. Yun. Pagod? Hindi. Gusto ko sarapan lang. Paano ba? Kumpara yung writing ko sa solo material ko kasi yung mga ibang songs ng Hounds na bago, mabigat pa rin eh. Like for example, yung kasama si Gabby, mabigat pa rin yun eh. Dito sa ginagawa kong project na solo, yun yung parang framework ng gusto ko. Gusto ko masarap lang. Gusto ko heavy enough lang. Heavy enough na pwedeng pakinggan ng parents ko while they're still around. Alam mo yun? Ganun lang. Ganun. Yung difference siguro, yun yung pinagkaiba. Yan. Okay. Interesting. Quote kita, sabi mo dati, they say the older you get soft, but I disagree. We don't get soft, we choose our battles. Interesting para sa akin kasi yung wording na yan. Kasi sa rock music, lalo na, sa genre mo na new metal, bihira lang yung nagpapakita na pagiging mahinhin o vulnerable. So, paano mo na negotiate yon? Like, may softness ba sa'yo bilang isang creative person? Or When I love hard. But that's not soft still, right? So, marami pa rin akong kinakagalit. Pero, yung choice ko is, imbis na maging confrontational, imbis na pwede kong sabihin, tangina mo pareho lang ibig sabihin nun. Alam mo yun? Yeah. Kumbaga, pati ang atmosphere ng banda nagbago naman nung nagkapamilya kami. So ngayon, kaya ako sinabi yan, kasi I have 2 kids, solo parent ako, so I need to pick my battles. I can't, be all that gelgi all the time. Diba? Underrated yun yung sinabi mo na yung ibang klaseng angas. Yung medyo mas tahimik na angas na imbes na confrontational. Yeah, pwede pa rin naman eh. It's still, if you sing about hardships and you're trying to fight through it, then it's still fight music, right? So, yun. Naisip ko, hindi na okay lang, steady lang. I'm too old for that shit, right? Yeah. But I still love heavy music. Yun pa rin. Kumbaga, ano na to,
let's fuck it up in a good way. Parang ganun. Tama. Yeah. So, bagong solo album mo. Debut solo album mo pa. Yeah. Bakit ngayon lang? Because in all honesty, gusto kong ibigay lang sa Hounds yung 100% ko. Wow. Ganda na. But yeah, we're turning 30. I think I've given enough and there's still room for me to explore. So yun, makati sa anit yung hindi ka makapagsulat. Alam mo yun, kate, Diyos ko. Bilang isang writer din, gets ko yun. Di ba? Alam mo yun, you have all this, yung imagination mo lumilipad tapos wala kang mapaglalagyan. Kumukulo. So, tingin ko marami pa akong hindi na touch na bakod ng music na gusto kong mapuntahan. Na pwede, na ikaw lang ang pwede gawin. Kasi minsan may project ka na parang, ay, parang hindi bagay dito. Kailangan dito. So, I guess, binigay mo na rin sa sarili mo yung space na yan para magawa mo yung gusto mo gawin. Yeah. Marami pang artists na gusto kong makasama. Tapos, alam ko rin na hindi na namin ma-accommodate ng Greyhounds yun. Kasi kailangan namin sumulat ng songs na kami lang. Right? Dito nagkaroon akong clean slate na you can do whatever the fuck you want. Right? So, para akong batang pinakawalan sa mall na I'd like to try this shit out. I'd like to try that one out. So, yan. Okay. Anong klaseng expectations tungkol sa bagong album mo na para sa fans mo gusto mo yung fans na ibitawan yung certain expectations nila tungkol sa bagong album mo? Ayokong magkaroon silang expectasyon eh. Pero surely meron sila. Let's just put it out there. Yeah. Ano yung mga expectations na gusto mo na bitawan? Alam mo, hindi ko talaga alam. Wala akong maisip. Expect nyo na susubukan ko pa rin lupitan. Yun lang palagi. Yun yung driving force doon. Gawa ka sa pinakamagandang pwede mong gawin ayon sa kapangyarihan at oras na meron ka. So, swerte lang din ako dito kasi hindi, solo project, pero pangalan ko yung nakaharap, pero may sobrang malakas ako na support system for me to be able to achieve this, no? Kahit yung end product netong ginagawa ko, hindi dahil kasi ako lang. Meron talaga akong malakas na supporting cast. Meron akong support system na swerte ako doon. Like, yung mga kabanda ko, si Chi ng Slapshot, si Pakoy ng Typecast, si Ariel ng Arcadia, si Atom ng Murder Club na dating member ng Orca, sila yung nanalo sa Vaken, sila yung nag-represent ng Pilipinas sa Germany. Siya yung gold mine ko. Siya yung nagtatranslate ng gusto ko into music. Minsan kakantahin ko yung chords, minsan tutugtugin ko kasi I just know enough to be able to write a song. So, swerte ako dun sa support system ko. Meron akong management na gumagawa ng milagro. So, yeah. Ngayon, mag-30 years na ang Hounds next year. Ano ang gusto mong sabihin sa sarili mo pag mag-30 na kayo? I'm old. Nakaya yun eh, no? Kasi gusto lang naman magpanda eh. Hindi naman namin, in all honesty, hindi naman namin ini-expect na
magiging ganito, no? Kaganda yung kwento. Di mo namin inaasahan. So yeah, definitely grateful. So di ko alam kung ano yung single word na pwedeng i-describe nung lahat ng journey, no? Pero grabe yung pasasalamat ko talaga. Greg, maraming salamat. And good luck sa bagong album mo. Thank you. Thank you for your time. Thank you.